Pansamantala kaming nakitira sa tito ng partner ko. Pero yung biyanan ko sumunod pa rin sa amin. Na sobrang kapal na mukha na kapag marami kaming dala dun pa manghihingi. At nung siningil ko yung biyanan ko sa utang niya sa amin, sobrang iyak ko na 20 pesos lang ang binayad niya sa akin. Taga Iloilo yung partner ko at meron akong biyanan na sobrang kapal ng mukha. Nung nabuntis ako ng partner ko, nagalit siya sa amin at nagtampo siya sa partner ko. Hindi alam ng papa ko na buntis ako. At yung mama ko naman na OFW, nagbakasyon dito sa Pinas nung 7 months na yung tiyan ko. Yung mama ko pa yung unang nakapansin na buntis ako. Galit na galit nun yung papa ko pero tinanggap pa rin naman nila kami. At nung nagbakasyon naman yung pamilya ko sa Iloilo, kasama ang mga kapatid ko, iniwan na rin nila ako sa partner ko. At doon na nga kami nag-live-in nung una sa side niya. Doon sa lola niya kami noon nakatira. Pero nung lumaki na yung tiyan ko, nahirapan na ako mag-akyat panaog sa hagdan. Gawa rin kasi sa kawayan yung hagdan at medyo delikado yun sa akin. Kaya nag-suggest yung biyanan ko at yung ate niya na doon na lang daw kami muna tumira sa kanila. Pumayag naman kami ng partner ko kasi wala naman kaming choice. Construction worker yung asawa ko at mababa lang yung sahuran. Kaya naman sakto lang sa amin yung pera na minsan ay kulang pa. Paglipat namin sa bahay ng biyanan ko, ang sabi niya sa amin, pasensya na ha, hindi kami makakatulong pag pera ang usapan. Pero aalalay naman kami. O di kaya magtinda-tinda ka ng street foods para naman may exercise ka. Sinabi ko yun sa mama ko nung nakabalik na siya sa ibang bansa. Binigyan naman niya ako ng 5K para naman pampasimula. Tinutulungan naman ako ng biyanan ko sa pamamalengke at pagluto. Pero ang kapalit nun ay kuha sila ng kuha sa paninda ko. Na imbis na makatubo yung paninda ay nalulugi pa ako. Tapos nagtatanong pa yung biyanan ko sa akin na bakit daw hindi ko kinakain yung tinda ko na kung nagda-diet daw ba ako. Pero tumawa na lang ako nun. Dagdag din kami nun ng sigarilyo sa aming paninda pero dahil nga lahat sila'y mabisyo, ubus din wala rin akong kinita. Na parang sasabog na lang ako sa inis at disappointed talaga. Nakakala ko makakaipon ako na kahit na kaunti man lang. Pero napunta lang din sa wala. Yung tita ko nagbigay sa amin ng 5K para pambili ng mga gamit ng anak ko. Pero nakita pa rin yun ng biyanan ko. Napansin niya na maraming laman yung wallet ko at ang tanong niya sa akin ay kung may pera daw ba ako na mahihiram niya. Dumaing siya nun ng 1.5 sa akin na ititanda daw niya ng uling. Na yung iba raw ay ipambabayad niya ng utang. Wala akong magawa nun kasi mapilit siya. Na ang sabi niya ba sa akin ay so March naman daw ay babayaran niya ako. Ayoko rin naman na sumama yung loob niya sa akin kaya naman pinagbigyan ko na lang. Hanggang sa nakabili na nga ako ng gamit ni baby and etc. At nung nanganak ako, yung ate ng partner ko at kapatid niya yung kasama ko. Na habang nasa hospital kami, yung bag ko nasa ate ng partner ko. Maalala ko na meron pa akong dollar nun sa wallet. Ako naman walang kamalay-malay sa nangyayari kasi nahihirapan ako nun sa paglilibor. Pero naglaho na rin ang laman ng wallet ko. Lahat ng gastos namin nun ay kami ng partner ko yung nagpo-provide. Na ang kinaiinisan ko lang na bawat utos mo kailangan ng pera. Nakala ko ay aalalayan niya kami pero bawat kibot ay may bayad pa rin. At nung kami ng dalawa ng partner ko nasa hospital ay namumroblema kami kung paano kami makakabayad. Ubos na ubos kami noon ng partner ko na buti na lang ay nagpadala sa amin ng papa ko ng 3K. At ayun nga, nakalabas na kami at pagdating namin ng bahay nila, wala na kaming panindang naabutan. Na ang sabi pa nila nun sa akin habang nasa hospital kami, ititinda daw nila yon para daw meron daw kaming pera paglabas. Pero naubos yung paninda pero wala namang kinita. 3 days pa lang yung baby ko sa bahay nila, nag-aaway na sila ng mama niya at ng ate niya. Kinakalaban nila yung partner ko at sinusumbatan kami ng biyanan ko. Na kapag daw wala naman kaming makain, tinatawag naman daw nila kami para kumain. May pera din naman ako noon pero tinitipid ko lang talaga yung sarili ko. Puro sumbat nila yung naririnig ko na kapapanganak ko lang ay nai-stress na ako. Gusto ko mang sumagot eh iniyak ko na lang lahat yon. Kaya naman kinausap ng partner ko yung tito niya na doon na muna kami pansamantala. Tinanggap naman kami ng tito niya pero nung lumipat kami, sinundan pa rin kami ng biyanan ko. At nung nakita niya na marami kaming dala ay doon pa talaga dumadayo ng paghingi. Na sobrang kapal talaga ng muka. Isang araw na wala na kaming kapera-pera kaya naman sinisingil namin ng mama niya na baka naman merong pera na para naman makabili kami ng aming pagkain. Pero siya pa yung nagalit at sa March daw niya kami babayaran na nagmamadali daw kami. After na masabi niya yon, ibinigyan lang kami ng biskwit at 20 pesos. Sobrang iyak ko noon na parang susugod na lang ako doon sa bahay nila. Gusto kong sabihin sa kanila lahat ng hinanakit ko. Inintay ko yung March na sabi niya na babayaran niya ako pero wala pa rin namang binayad. Sobrang kapal niya na puro lang naman salita. Yun ngayon nasa Manila na ulit kami at kasama ko yung partner ko at yung anak ko. Humingi lang kami sa tita ko ng pamasahe kasi parang mababaliw na ako sa kanila kung tumagal pa kami ron. Sobrang thankful ako, Mami Len, kasi buo pa rin naman yung pamilya ko. Letter sender, Ira ng Manila. Kung tumagal ka pa doon, Mima, sigurado ako na hindi ka na makakasulat sa akin ng matino. Natandaan nyo na kahit na anong mangyari, wag na wag kayong hihingi ng kahit na anong tulong. Kakaiba yung mga ganyang klase ng in-laws na panay kabig at sumbat lang ang alam. Thankful sa mga parents mo na palaging nakaalalay na bilang ganti, alalayan nyo sila pagtanda. At wag na wag kang babalik sa binan mo kahit na anong mangyari. Mas safe yung malayo kayo sa isa't isa. Magsumikap kayong mag-asawa kasi hindi habang buhay may kakargo sa inyo. Tama yan, iagwat nyo ang sarili nyo sa mga bagay na ikalulukan nyo. Nasa ulirat ka pa naman at hindi mo naman kailangan ng advice. Okay na yan.